back mga katropa, again this is Sir Kuya Mac na mag-share sa inyo ng konting kaalaman about sa ating mga motorsiklo. Ngayon kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, do click the subscribe button below para lagi updated at sana laging magustuhan ang videos natin. At kung nagugustuhan mo ang mga videos natin, like mo na rin. So yun nga, ito ang ating channel. Natuturuan ko kayo kung paano mag-install ng tinatawag nating voltmeter. So ano nga ba itong voltmeter? Ito lang naman yung device na magme-measure ng voltaheng binibigay ng ating battery at tumadaloy sa ating motorsiklo. So bakit ba natin kailangan i-measure yung voltage? So kasi pag sinabi nating voltage, ito yung persang tumutulak sa kuryente. Ibig sabihin, mas malakas na persa, mas malakas na kuryente ang dumadaloy. Kaya meron dyan mga tao na nagtatanong, Sir, bakit po kaya hindi gumagana ang quick start ko? Bakit po kaya ang hina ng ilaw ko? So bakit kaya ganito? Ba't ayaw tumuloy-tuloy ng andar ng aking motorsiklo? Hindi nila alam, ang reason pala is mahina ang battery. So wala silang confirmation kung totoo bang mahina o sira ang battery nila, unless kung meron tayo nito, malalaman, oo nga mahina yung voltaheng binibigay ng ating battery. So may problema ang ating battery. So by means of this, pwede natin malaman yung mga possible na problem ng ating motorsiklo. Isa pa dyan is yung rectifier regulator. So kapag sobrang taas ng binibigay na voltahe ng ating batteries, di ba, narinig dyan, may exceed sa normal, ibig sabihin may sira ng ating rectifier regulator, kasi yung regulate, kaya nga nire-regulate, dapat hindi tataas yun. So bakit, ano yung effect? So ang effect lang naman nun is baka masira yung mga lights pa natin. Dari mga ilaw natin pumutok, mapundi. So ini-install natin to para ma-measure yung ating voltage sa motorsiklo na binibigay ng battery. Kadalasan kasi walang ganito yung mga motorsiklo, lalong-lalo na yung mga old model at mga hindi naka-automatic or yung mga hindi naka-digital dashboard or panel board ba yan. Yan, wala sila nito, wala silang voltmeter. So, para ma-measure, para magkaroon, i-install lang natin. So, paano ba natin ito install? So, pagpatuloy mo lang manood para malaman mo, i-install na lang. Okay, so bago natin i-install nga pala, may tips ako. Kasi, sabi naman dito is waterproof naman siya, pero ito kasi mumurahin lang ito, nabili ko lang ito sa Shopee ng 85 pesos. So, karamihan sa ganito dito sa mga automotive shop, tumingin ako, nasa 250 siya, pero nakuha ko lang ito ng 85 pesos sa Shopee. Ngayon, yung pagkakaiba lang pala niya is wala siyang yung adapter niya na parang may bilog na kinakabit sa mga tornilyo. Ito lang yung adapter niya mismo. Yan o. Yan. So, kasi naman itatali ko lang naman siya eh. I-clip ko lang naman siya, so hindi ko na kailangan ng adapter na gano'n. So, mas pinili ko yung ganito para mas makamurang lang din. Yan. So, bago ko siya ikakabit, yan, kung makikita nyo, meron siyang ganyan. So, para mas-secure na mas lalong hindi siya pasukan ng tubig, ang ginawa ko, nilagyan ko siya ng glue. Ano bang glue nilagay ko? Yung shoe glue or yung mighty band sa mga gilid. So, nilagyan ko siya, then parang wala pa rin akong tiwala. So, ang ginawa ko pa is nilagyan ko pa siya ng yung glue stick. Yan, yung glue stick yan dito. Yan, yung lahat ng side na pwedeng pasukan ng tubig. Tsaka yung dito niya. Yan. Para hindi lang ito gumalaw-galaw at saka para hindi mabunot, tsaka para hindi dyan dumaan yung tubig. At saka yung mismo ano niya, housing. Yan, para hindi na matanggal. Baka kasi matanggal. Kasi dito ko ikakabit yun eh. So, baka ito matanggal. So, para hindi matanggal, sinama ko na siya sa pagdikit. Yan, so ganyan lang. So, pag-aralan muna natin ito ha. So, meron tayong dalawang wire dito. Kulay red at saka kulay black. So, normally kasi pag kulay red, positive yan. Ito i-connect natin sa positive. So, at itong kulay black, ito naman yung sa negative. Yan. Hindi pwedeng magkabaliktad to kasi kino-consider natin ang polarity nito eh. Gawa ng may mga device yan, may dial din kaya hindi pwedeng magkabaliktad. Yan. So, once na madikit nyo na yan or kasi mamurahin lang, lagyan nyo ng para hindi siya pasukay ng basa at okay naman sa tingin nyo, good for installation na siya. So yun na, okay na install natin. Tara, ito naman, install natin. Sige, check muna natin kung umaandar. Check natin. Positive ang ating red, then negative sa ating black. Okay, yan, gumagana. Nakikita nyo, baliktad, 11.5 yan. Wait, hirap naman. Yan. So, 11.4 yung battery to. So, gumagana, functional naman. Tara, kabitan natin. Okay, so, ang una natin gagawin is kailangan hanapan natin ng pwesto kung saan natin ilalagay. So, sa akin, dito ko ilalagay. Yan. So, didikit ko siya dito. Pamamagitan ng zip tie or cable tie. Pwede rin naman double-sided tape. Pero mas maganda kung cable tie para mas maiklit. Yan. Sa ngayon, unfortunately, wala tayong mabila ng zip tie at saka double-sided tape.
Gawa ng sarado lahat. Hindi rin naman ako lumalabas. Naubusan kasi ako ng stock. So, for the meantime, siguro, yan, patong na muna natin dyan. Ang mahalaga naman is yung connection natin. Saan kaya natin to i-connect na mga wires na to? Red sa positive. Ito namang black sa negative or sa body ground natin. So, hanap lang tayo dyan ng bakal. Kabit na natin. So, para sa akin, dito sa may tornilyo niya. Dito ko siya ikakabit. Yan dito. So, be sure lang na walang pintura or anything na hindi ito tatouch mismo dun sa bakal natin. Okay. So, ito namang red wire natin. Ito lang yung medyo komplikado kung saan natin ilalagay. So, kasi kailangan every time na isi-switch on natin yung ating ignition light, saka lang iilaw dapat to. Hindi to all the time na iilaw. So, hindi naman to pwedeng sunod din sa ating headlight. So, ito, isusunod natin to kung kailan tayo magbubukas ng ating motor. Doon lang dapat to ha-enter. Hindi pwedeng sa, tawag dito, sa engine pinaka-base kasi malabo yan. So, dapat dito tayo sa ating ignition. So, once na binuksan mo ang ignition switch, bubukas din dapat ang ating voltmeter. So, hahanapin natin yung pagko-connecta nito. Doon tayo magko-connect sa after ignition. Yun yung kadalasang term na ginagamit nila. So, saan ba yun? So, kakabit natin yan dito. Hanapin natin yung ignition switch. Saan ba ang ignition switch? Ito. Diba? Sa may susian. Ngayon, hanapin natin yan yung wire na nakakonekta dito. So, sa baba, doon natin makikita yan. So, ito yung ating ignition switch. Ito. Yan, tignan natin. So, ito. Masyadong close ha. Yan, ito yung ignition switch natin. Hanapin lang natin yung wire dito. So, meron lang yung dalawang wire. So, ito ang wire natin. Ito. Yan, kung nakikita nyo. Yan, ito yung wire natin. Ito. Yan, so, nakabalot pa siya. So, hanapin natin dyan yung dulo yung hindi nakabalot. So, tawag natin dito. Subaybay natin. Sundan natin. Okay, so ito na siya. Ito hanggang ito. Hindi yan, ito. So, ito. So, yung from ignition switch, ito yung dalawang wire na makikita natin. So, meron tayong wire na kulay pula. Ito. Meron naman tayong kulay orange. Yan. So, yung pulang to, itong pula, ito yung nakadiretso sa battery. Ibig sabihin, may kuryenteng dumadali na dito mismo ngayon. So, kumbaga, live wire to. So, pag tinapin natin dito, automatic ilaw agad yan at wala nang patayan yan. Naintindihan nyo? Okay, so hindi tayo dito connect. Dito tayo sa orange. Kasi ito yung after ignition. So, pag sinabi nga natin after ignition, kung kailan mo lang i-switch on yung ignition mo, saka lang to dadaanan ng kuryente. Sa mga matic, ganito rin. Kasi dalawa lang naman yung wire dyan eh. So, hanapin nyo na kung magkaiba yung kulay, so pwede mo naman siyang i-test. So, tara i-test natin para malaman nyo. Wire kanina. Ito yung dalawang wire. Ito yung red, ito naman yung orange. So, i-test natin with the use of our test light. So, ikabit lang natin itong clip sa any metal surface. Yan. Then, ito matulis naman. Tusok na natin to. So, unahin natin yung red. Kailangan i-ilaw siya. Yan, kung nakita nyo umilaw. So, kahit i-off mo yan or i-on, i-ilaw dapat. I-ilaw yan. Yan. Off, on, off, on. Yan. Di katulad itong orange wire kung saan natin kakabit. Makikita nyo. Yan. Umilaw siya. Ibig sabihin naka-on. Then, i-off natin. Yan. Naka-off na siya. So, ibig sabihin patay yung voltmeter natin. Hindi yan on. So, once sa ilaw natin ang ignition natin, papandarin natin ang motor. Yan. Bumukas din siya. So, dyan natin siya ikakabit. So, next ito. Okay, so kabitin natin. So, unahin muna natin yung negative natin or yung ground. Itong black wire. So, ilagay natin siya dito sa may tornilyo. Tara, kabit natin. Then, pagkakabit dito, i-hit na sa exit. So, next naman is itong ating red wire. Dito naman sa may kulay green. So, natap ko na siya dito. Ito naman para maging kumbaga headlight natin yan. Para hindi siya automatic tumilaw. So, ituturo ko rin yung paano maglagay yan. Para gawing battery operated yung ating headlight. Okay? So, baka next video, turo ko yan sa inyo paano mag battery operated ng headlight natin. So, isama natin siya dito. Yan. So, pihit. Then, lagyan ng electrical tape. So, kuha na tayo electrical tape.